Si Juan Tamad at ang Bayabas, isang kwentong pambata na puno ng aral. Tuklasin ang kwento ni Juan Tamad at kung paano niya natututunan ang halaga ng pagsisikap at tiyaga sa pamamagitan ng isang simpleng puno ng bayabas. Isang kwentong pambata na puno ng aral at para sa lahat. Maligayang pagdating sa Earl Matthew Balance, kung saan nagbabahagi kami ng makukulay na kwento at alamat na puno ng aral at inspirasyon. Sa araw na ito, ibahagi namin ang isang kilalang kwento na minahal ng maraming henerasyon. Handog namin ang Si Juan Tamad at ang Bayabas. Si Juan Tamad at ang Bayabas. Sa isang maliit na baryo, may isang binata na kilala ng lahat sa kanyang pagiging tamad. Ang pangalan niya ay Juan. Lagi siyang nakikita ng mga tao na nagpapahinga sa ilalim ng puno o kaya'y nakahiga sa kanilang bahay. Isang araw, habang naglalakad si Juan sa tabi ng ilog, napansin niya ang isang puno ng bayabas na hitik sa bunga. Napakasarap siguro ng mga bayabas na ito, sabi ni Juan sa kanyang sarili. Sa halip na umakyat sa puno upang pitasin ang mga bayabas, umupo siya sa ilalim ng puno at hinintay na kusang mahulog ang mga bunga. Ang matagal na paghihintay. Habang nakahiga sa ilalim ng puno, inantok si Juan at nakatulog. Habang siya'y natutulog, dumaan ang kanyang mga kaibigan at tinatawanan siya. Si Juan talaga, pati ang pagpitas ng bayabas, tinatamad, sabi nila. Ngunit hindi nagising si Juan. Patuloy lamang siyang naghihintay na mahulog ang bayabas. Ang pagkahulog ng bayabas. Pakalipas ang ilang oras, narinig ni Juan ang isang malakas na tunog. Pluk! Isang hinog na bayabas ang nahulog mula sa puno at tumama sa kanyang ulo. Nagising si Juan at agad na kinain ang nahulog na bayabas. Aba, napakasarap pala ng bayabas na ito, sabi niya. Ngunit sa halip na umakyat upang pitasin ang iba pang bunga, muling nahiga si Juan at hinintay na mahulog ang iba pang bayabas. Ang aral ni Juan. Nakita ng mga matatanda sa baryo ang ginagawa ni Juan. Nilapitan siya ng kanyang ina at sinabihan, Juan, alam mo ba na hindi lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo ng walang hirap? Kailangan mong magtrabaho at magsikap para makuha ang gusto mo. Napaisip si Juan sa sinabi ng kanyang ina. Naisip niya na kung patuloy siyang magiging tamad, hindi niya makakamit ang kanyang mga pangarap. Ang pagbabago. Simula noon, nagbago si Juan. Natutunan niyang magsikap at magtrabaho ng maayos. Nakita ng mga tao sa baryo ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang dating tamad na si Juan. Sa halip, naging masipag at matiyaga siya sa lahat ng mga kanyang ginagawa. Dahil dito, natutunan ng mga kabataan sa baryo ang halaga ng pagsisikap at tiyaga sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Pangwakas. Ang kwento ni Juan Tamad ay nagsilbing paalala sa atin na ang tamang paraan ng pagkuha ng isang bagay ay sa pamamagitan ng pagsisikap at tiyaga. Walang bagay na makakamit kung tayo'y tatamad-tamad lamang. Ang tagumpay ay bunga ng isang pagsusumikap at pagtitiyaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento sa araw na ito. Hiling ko lang na huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating video para maipaabot ito sa buong mundo. Hanggang sa huli mga kaibigan. Maraming salamat po.